Maraming salamat po sa ating mga inawit at isunod natin ito namang mapalad na kasiguruhan. O si Jesus ay aking tunay, kalwalhatian ay nalalasan, tagapagmana at tinubos sa dugo'y nilinis na lubos. Ito ang awit ko't pahayag, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't pahayag, araw-gabi siya pupurihin. Ako'y lubusang pasasamo sa pangitain ay nakikita, mga anghel ang nagdadala ng alingaw-ngaw ng pagsinta. Ito ang awit ko't pahayag, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't pahayag, araw-gabi siya'y pupurihin. Wagas na nagpapahinalay, kay Kristo ay mayroong kasiyahan. Hihintayin lamang sa Kanya ang masagana pagmamahal. Ito ang awit ko't pahayag, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't pahayag, araw-gabi siya'y pupurihin. Salamat po muli sa Panginoon sa ating mga inawit at nawa ito'y tunay na nakapagbigay po ng lugod sa ating Panginoong Diyos. At bilang ating opening prayer, kausapin po natin si Brother Brian para pangunahan po tayo. Hello po. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras ngayong gabi na binigay niyo sa amin upang makapagtipon kami at makinig ng inyong mga salita. Nawa po kayo ang patuloy na gumabay sa amin, magbigay ng katahimikan sa paligid at magbigay ng magandang connection sa bawat isa sa amin upang maging malinaw po ang mensahe na ihahayag niya sa amin ngayong gabi. Bigyan niyo po kami ng kaalaman at katalinuhan upang maunawaan namin ang inyong mga salita. Ganon din po ang anak niyong gagamitin na maghahayag ng inyong mensahe. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin sa gabing ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Thank you po, Brother Brian, sa naging opening prayer. At patuloy din po nating pasalamatan ng Panginoon sa ganitong pagkakataon muli na tayo ay may pagkakataon malaya na mapag-aaralan natin ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng online. At ngayon para sa ating Bible study, binibigay ko na kay Brother Wilson po. Okay, magandang gabi. Maayos ba yung ating audio? Yes po, malinaw po, Brother Wilson. Muli ay magandang gabi. Tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral na may kinalaman sa tinatawag natin na rapture, no? At ngayong gabi ay mayroon tayong titignan na dalawang mahalaga na kaakibat ng katotohanan na tungkol sa rapture. Ito ay yung tinatawag na the imminent coming of Christ, no? Siguro ito yung ating tatalakayin at kung ano yung mga biblical na o mga practical na itinuturo o implikasyon ng imminent coming of Christ. Siguro ito yung mga pag-aaralan natin sa tulong at biyaya ng Panginoon at ng kanyang mga salita. Una, gusto kong makita muna natin ang dito sa Titus chapter 2 verse 13 na ang pagdating ng Panginoon, no, para sa kanyang iglesia ay tinatawag ito na blessed hope. Ayon dito sa Titus chapter 2 verse 13. At ganito ang ating mababasa. Sabi na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. At alam natin na ang pagdating ng Panginoon ay tunay na pagpapala sapagkat sa pagdating ng Panginoong Jesucristo ay may ibsan na rito ang lahat ng pain o sakit, pasakit, mga pag-aalinlangan, struggles, difficulties, maraming mga bagay na lahat ng mga pangit na mga bagay sa buhay ng natin bilang mga mananampalataya ay mapapalitan na ng kalwalatian, walang hanggang kaligayahan, walang hanggang buhay at sa piling ng ating Panginoon. Kaya isa itong glorious day para sa mga believers. Kaya napakahalaga na mapag-aralan natin ng isang katotohanan na ito, no? At kung titingnan natin, walang sign ng rapture. Karaniwan na nabigay na mga sinyales ay nakapatungkol sa tinatawag na the day of the Lord o yung tinatawag nating kapighatian o tinatawag na 7 years tribulation. Bagamat ito ay yung timing nito ay kaalinsabay ng rapture. Kaya kung minsan ay nasasabi natin as a believer na
malapit na dumating ang Panginoon. Sapagkat yung mga ibinigay na tanda o sign ng the day of the Lord o yung ang araw ng Panginoon, tumutukoy ito sa tribulation period, ay magkasabay na mangyayari sa panahon na tinatawag nating rapture. Pero sa katunayan, ang rapture ay tinawag na the imminent coming of Christ in the clouds. Ang ibig sabihin ng imminent does not mean immediate, no? Hindi agad-agad. Hindi 'yon ang ibig niya sabihin. Kundi ang ibig sabihin ng imminent is any moment. Kaya bilang isang tunay na Kristiyano at naghahangad sa mapalad na araw ng pagpapakita ng Panginoon, dapat sa araw-araw ng ating buhay ay ine-expect natin na mangyari ito. Yun ang kahalagahan ng pag-aaral natin ngayong gabi. Nang sa ganon ay matanim sa puso't isipan ng bawat isa sa atin na anumang oras, anumang sandali, ay maaaring maranasan natin ang katotohanan ng pangako ng Panginoon na siya ay muling babalik. Maliwanag sa 1:14, talatang 2 hanggang 3, na sinabi ng Panginoon personally na siya ay babalik. Sabi niya, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Yan ang ginagawa ng Panginoong Yesus. Ngayon, kasalukuyan, simula nung siya ay umakyat sa langit, bumalik kung saan siya nagmula, ay ang ginagawa niya, siya ay naghahanda ng lugar, place, sa bawat believer, sa bawat miyembro o member ng tinatawag nating Universal Church. Kaya ang sabi niya doon sa verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. At yan ang pangako ng Panginoon. Naghahanda siya ng lugar para sa mga nakahanda. Kaya napakahalaga na ang bawat isa sa atin, sa konting bilang natin, napakahalaga ng katotohanan na ang bawat isa sa atin ay tunay na sumampalataya na sa ating Panginoong Jesucristo. At tunay na tinanggap natin siya sa ating puso bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat sa ganyang kalagayan ay anuman oras mangyari, no? Nakakatiyak tayo na tayo ay makakasama doon sa tinatawag na blessed hope. At napakaganda ng pagpapaliwanag ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica doon sa chapter 4. Kung hindi man mangyari sa panahon natin na tayo'y nabubuhay, at kung ito man ay mangyari sa panahon na tayo ay umanaw na sa mundong ito, ang sabi ni Pablo, sa pagdating ng blessed hope, ng araw na ito, yung mga patay ay muling mabubuhay. Siguro maganda ay
muli natin sariwain yung katuruan na ito. 1 Thessalonians chapter 4. Ang sabi niya sa verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, ang sabi niya sa verse 17, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin. Yun yung ibig sabihin ng rapture. Aagawing kasama nila sa mga alapaap. Sa araw na yaon, kung sakaling hindi dumating ang Panginoon sa panahon natin na ito, na tayo'y nabubuhay, kahit na maranasan natin ang kamatayan, sa araw na yaon, ay makakasama tayo sa pagdating ng Panginoon. At ang napakaganda, parang bibihisan niya tayo ng isang magarang damit. At ito ay ang tinatawag na glorified body. At kung ngayon naman mangyayari na tayo ay nabubuhay, bibihisan niya tayo ng tulad ng kanyang katawan. Maliwanag yon dito sa Pilipos Kapitulo 3. Nang sabihin ni Pablo na ang inyong pagkamamamayan ay doon sa langit. 21, ang sabi niya, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalatian, ayon sa paggawa na may pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Ito ay isang blessed hope. Ito ay isang mapagpalang araw sa isang tunay na mananampalataya. Ang rapture, yung tinatawag na the imminent coming of Christ, any moment, anumang sandali, ito ay maaaring mangyari. At napakahalaga na sa araw-araw ng buhay ng isang Kristiyano ay lagi niya itong paghandaan at higit sa lahat nasain na maranasan ang katotohanan ito. Kaya yung tandaan natin, yung imminent means not immediate, means any moment. Kaya isang bagay ito na mahalaga na ang bawat Kristiyano at ang mga apostol ay inilahad nila ang katotohanan ito. Lalo na sa mga epistola. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 1, siguro bumasa tayo dito sa verse 7 and 8. Ang sabi ng sulat ni Pablo sa unang Korinto, chapter 1, 7 to 8, ano pat kayo'y hindi nagkulang sa anumang kaloob na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo, na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang wag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ganitong paghihintay, ang ganitong expectation, maliwanag na ito ay nakakapagpatibay sa ating pananampalataya at sa ating pamumuhay sa Panginoon. Napakahalaga na matutunan ng isang Kristiyano, kahit paulit-ulit kong sinasabi, sa
araw ng ating buhay ay lagi nating nasain, no? Hintayin na maghanap itong tinatawag na blessed hope. Kaya sa iba, lalo na pagka ang isang Kristiyano ay dumaranas ng mga pagsubok, mga kahirapan, mga struggle in life, kung minsan gusto niya ay mangyari na ang bagay na ito. Sabi nga sa Hebreo 10:37, no? 37. Hebrew chapter 10 verse 37. Ang sabi rito, sapagkat sa madaling panahon siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. For ye a little while, and he that shall come will come and will not tarry. Kung minsan gusto natin ay wag nang tumagal. Kung pwede, sa mga Kristiyano na kung minsan ay dumaranas ng mga paghihirap, mga kalumbayan, bunga ng gawa ng kaaway, yung struggle in Christian life. Minsan kahit sabihin mo na parang nakakahiya na ikaw ay mapagwikaan ng Panginoon. Subalit, maraming mga Kristiyano ang ninanais nila na dumating na ang Panginoon. Mayroon namang ilang mga Kristiyano na sinasabi nila na sana wag muna ngayon. Sapagkat tila ang kanilang pamumuhay ay nais pa nila na mapagtagumpayan ng maraming kahinaan. Sapagkat gusto rin nila na sila'y madatnan ng Panginoon na nasa maayos na kalagayan sa kanilang spiritual na buhay. Kaya nga, sabi rito sa 37 ng Hebrew, he who shall come will come and will not tarry. Huwag na magluwa, huwag na magtagal. Kung kayo ang tatanungin, saan kayo doon sa dalawa na yon? Yung gusto nyo na dumating na ang Panginoon o yung umihingi pa tayo ng mga ilang pang sandali at panahon? Subalit, hindi natin hawak ang mga bagay na yan. Sapagkat ang pagdating ng Panginoon, inihalin tulad nga siya sa magnanakaw sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 2, although ang tinutukoy dito ay yung the day of the Lord, subalit katulad ng aking sinabi, ang panahon na iyon, ang mga sandali na iyon ay kasabay ang rapture, sapagkat pagkakuha sa mga mananampalataya, pagka tayo ay na-rapture na, kasabay ng rapture ay ang pagbuhos o ang pagbagsak sa mundong ito ng galit ng Diyos na tinatawag na the day of the Lord. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 2, maliwanag na sinasabi rito, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Hindi ibig sabihin sa gabi darating ang Panginoon. Kundi ang tinutukoy dito, hindi natin alam. Walang nakakaalam. Sabi nga sa Mateo 24, talatang 36, walang nakakaalam. Matthew 24, verse 36, ang sabi rito, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon,
Walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Tapos sa 42 to 44, ang sabi niya, mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapwat ito'y talastasin ninyo, na kung malaman ng puno ng sangbayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo'y magsiyanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sapagkat unexpected ang event ng rapture. Imminent. Hindi natin mamamalayan. Inialintulad din nga ang ganitong event sa panahon ni Noah, sapagkat kung kailan ang mga tao ay nagsasaya, kumakain, nag-aasawa, ay doon nangyayari o doon naganap yung bagay na hindi nila napaghandaan. Although alam ko sa mga maraming mga young adult, no? Marami sa inyo ay meron na rin na gusto nilang dumating ang Panginoon. Maring yung iba ay iniisip nila ay gusto ko muna na makapagpundar, gusto ko muna na makapag-asawa, makapagpamilya, magkaroon ng mga anak. Subalit hindi natin alam. Hindi natin mamamalayan. Kaya dapat sa araw-araw ng ating buhay tayo ay nakahanda. Mahalaga na matanim sa isip natin. Magkaroon tayo ng conviction na ang rapture and the tribulation ay hindi natin alam. Although yung sabi ko nga, yung mga signs ng tribulation ay parang signs na rin ng rapture. Pero most of the time, ang rapture is no sign. Kasi ito'y imminent. No? Kaya maganda ay matutunan din natin yung mga biblical and practical implikasyon ng imminent coming of Christ. Kasi tulad ngayon, pwede ngayong mangyari ito. Napakaganda na kung tayo ay madatnan na kahit naka-online tayo, alam ng Panginoon na naka-ready tayo, nasa online Bible study tayo, nasa mga gawain tayo, nasa mga paglilingkod tayo. Kaya napakahalaga nitong katotohanan na ito, na ang rapture is imminent. Ang rapture, alam natin na tayo ay kanyang kukunin, ang church. At ang church ay tayo yon, yung universal church, yung mga tinubos. Kaya ang isa sa mga idinudulot ng katotohanan ito, kapag tayo ay pagka natanim ito sa ating puso't kaisipan at inaasahan natin na anumang oras ay darating ang Panginoon, ito ay nagdadala sa atin para tayo ay makapamuhay yung tinatawag na sanctified life. Siguro dito sa 1 John chapter 2, sabi ni Apostle John sa 1 John chapter
3, verse 2 and 3, 1 John chapter 3, verse 2 and 3, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Verse 3, at sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. And every man that had this hope, yung blessed hope, no? And every man that had this hope in him purified himself even as he is pure. Kaya mga kapatid, itong katotohanan na ito na ating tinatalakay, napakahalaga na makita natin na ang rapture ay maaaring mangyari anumang oras. At ito ay tumutulong sa atin. Nagbubunga ito ng pamumuhay na may kabanalan. Maaring tayo'y nauhulog sa pagkakasala, subalit kaagad tayong humihingi ng tawad. Dahil ayaw natin na dumating ang Panginoon na may karumihan sa ating buhay, sa ating puso. Kaya ang sabi niya, and every man, although generic yon, no? Hindi ibig sabihin mga lalaki lang, ang sino man sa Tagalog. At ang tinutukoy dito yung every believer. Ito ay nakakatulong to purify himself. Kaya napaka ganda ng nadudulot ng katotohanan na ang pagdating ng Panginoon ay hindi natin nalalaman o maaaring ngayon, maaaring mamaya. Ang sabi nga rin sa Titus chapter 2, dito sa verse 11 hanggang verse 13, sabi rito, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito, na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Napakaganda na ang bawat isa sa atin ay masumpungan ng Panginoong Jesus. Yan ang gawain ng Espiritu Santo sa ating buhay. Dahil sa ating sarili, yung ating laman ay mahina, makasalanan, madali siyang mapukaw sa sanlibutan, madali siyang mapukaw sa kahalayan. Subalit, alam natin na ang mga bawat tunay na sumampalataya sa Panginoon ay pinananahanan ng Espiritu Santo upang siyang tumulong sa atin na mapaglabanan natin ang gawa ng laman. Kaya doon sa Galatia, sinabi ni Pablo ang sekreto kung paano mapagtagumpayan ang gawa ng laman. Sabi niya sa Galatia, Kapitulo 5,
versikulo 16, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang pita ng laman. Yun ang sikreto. To walk, to control, to be filled with the Holy Spirit means to control. Sapagkat ang Espiritu ay makapangyarihan. Kaya napakahalaga na ng katotohanan na ninanais natin sapagkat alam natin na darating ang Panginoon any moment ay sa tulong at kapangyarihan ng Espiritu tayo ay nagpapasakop sa Kanya bilang mga anak ng Diyos upang tayo ay mapaglabanan natin ang kahalayan ng ating laman at ang mapang-akit na sanlibutan na siyang nagiging kalaban ng ating buhay bilang isang mananampalataya. May kasabihan nga, the worst enemy of every Christian ay ang kanyang sarili. Subalit, dadagdagan pa ng kapangyarihan ng dyablo na siyang uudyok at magdadala ng mga tukso. Subalit, nakakatulong ang katotohanan na ito kung ito ay matatanim sa puso't isip natin at sa tulong ng Espiritu Santo ay mapagtagumpayan natin nang sa ganon anumang oras dumating ang Panginoon. Tayo ay madatnan na pure, malinis, namumuhay sa Espiritu. Kaya napakahalaga ng katotohanan na ito, no? Yung the imminent coming of Christ resulting holy living. At hindi lang yan. Nagmo-motivate din ito sa every believer para sa kanyang paglilingkod. Kaya nga, ang sabi sa 1 Corinthians 15:58, alam natin ng 1 Corinthians ay tinalakay din dito ni Pablo ang tungkol sa mangyayari sa rapture, kung saan sinasabi niya doon sa 51, 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa uling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mabubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo ay babaguhin. Tinalakay ni Apostol Pablo sa huling bahagi ng Kapitulo 15 ay ang tungkol sa rapture. Bagamat ang Kapitulo 15 ay sinimulan niya ang isang napakahalagang mensahe, ang mensahe ng Ebanghelyo. At ito'y nagwakas sa isang katotohanan tungkol sa pagdating ng ating Panginoon, kung saan ay binibigyan niyang diin yung mapalad na pag-asa natin na ang katawan na makasalanan ay mapapalitan ng isang katawan na nararapat sa langit na walang kasalanan, katawan na maluwalhati tulad ng katawan ng ating Panginoon. At sa bandang huli ay nagbigay siya ng hamon. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, verse 58, kung minamahal kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Parang sinasabi niya, darating ang Panginoon. Ito ang mangyayari sa atin. Kung nabubuhay ka
mapapalitan yung katawan mo. Kung namatay ka, mapapalitan yung katawan mo. Subalit alam natin na ang mga nabubuhay ang kanyang sinasabihan dito na huwag makilos. Bagkus ang imminent coming of Christ maging motivation para maglingkod tayo sa Panginoon. Samantalahin natin ang pagkakataon at napakaganda siguro na madatnan tayo ng Panginoon na masipag tayong naglilingkod sa Kanya sa iba't ibang kaparaanan. Kaya yung parable of the talent doon sa Luke 19, sabi doon sa verse 13, and he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. At tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina at sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Ito ay larawan ng bawat isa sa atin na tayo ay binigyan ng hindi lang talento. Although ang bawat isa sa atin maaring may talento. At ang talentong ito ay napakaganda na gamitin sa Panginoon. Ang pag-awit ay talento. Ang pagtugtog ay talento. Maraming mga talented. Yung pagtula, talento yan. No? Subalit, bukod sa mga talento, maliwanag na tayo ay binigyan ng Panginoon ayon sa Efeso 4 ng tinatawag na spiritual gifts. At ibinigay niya yan para magamit natin sa paglilingkod sa Kanya. Habang inihintay natin ang pangako niya na siya'y darating. Kaya napakahalaga na tuklasin natin, hanapin natin yung ating talento, yung ating mga spiritual gifts. At kung masumpungan natin ito sa tulong ng Panginoon at ng Kanyang Espiritu, gamitin natin. Nang sa ganon, sa pagdating ng Panginoon ay matulad tayo doon sa isa na ginamit niya yung kanyang talento na nalugod ang Panginoon. Kaya napakaganda siguro kung tayo ay madatnan. At huwag natin ipagpaliban. Huwag natin sabihin, saka na lang ako maglilingkod. Tatapusin ko muna ang mga dapat kong tapusin. No. Sapagkat ang paglilingkod lang natin ang siyang lubos na magiging makabuluhan sa panahon na dumating ang Panginoon. Sa panahon na pagka tayo ay kinuha na ng Panginoon. Ang lahat ng mga bagay, material, pinansyal, o kasikatan, o anuman, no? Richness, fame, na inaakala ng tao na mahalaga, mayroong higit na mahalaga ay ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung the imminent coming of Christ, nagdudulot ito ng pure life, no? Yung malinis na pamumuhay. At nagmo-motivate ito para samantalayin natin ang mga panahon na mapaglingkuran natin ang Panginoon ayon sa ating mga talento at ayon sa mga spiritual na kaloob niya sa atin. At isang bagay pa ang dinadala nito. Sapagkat ang pagdating ng Panginoon, katulad ng aking sinabi kanina, no, yung
ito ay nagdadala ng comfort sa atin. Sapagkat alam natin na hindi maihahambing yung mga paghihirap natin, yung mga sufferings natin, yung mga longings natin as a Christian, as a believer. Hindi mo maikukumpara yan doon sa kalwalatian na matatanggap mo sa oras na maranasan na natin yung pagdating ng Panginoon. Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 18, ang sabi ni Apostol Pablo, Romans chapter 8 verse 18, sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kalwalatiang mahahayag sa atin. Sa laki ng pagtitiwala ni Pablo sa pagdating ng Panginoon, tila parang naranasan na niya nang sabihin niya ang bagay na ito. Dito sa verse 18. Sabi niya, sapagkat napatutunayan ko. Parang tila naranasan niya. Although talagang alam natin ang mga dinanas na paghihirap ni Pablo, pero ang gusto kong tingnan natin dito, yung kanyang pananaw, yung kanyang pananampalataya, yung kanyang conviction, na nandoon yung kanyang pananampalataya na anumang oras ay dumating ang Panginoon. Bagamat hindi niya naranasan ang bagay na yun, pero ayon sa kanya, ang sabi niya, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kalwalatiang mahayag sa atin. Napakaganda, sapagkat si Pablo ay hindi niya inalintana yung mga paghihirap niya. Why? Dahil siya'y nakatingin sa pag-asa, sa mapalad na pag-asa na pagdating ng Panginoon. Alam niya na hindi maitutumbas ang kalwalatian. At ito ay ang pumapawi doon sa kanyang paghihirap. At ito yung nagiging comfort niya. Kung bakit sa kabila ng paghihirap, siya'y nagpapatuloy sa kanyang pananampalataya, sa kanyang paglilingkod, sa kanyang paglakad sa kalooban ng Panginoon. Bagamat nakararanas siya ng mga physical suffering, emotional suffering, sa kabila niyan, sabi niya, hindi maitutumbas. Hindi pa man niya naranasan ay naging comfort na niya ang isang katotohanan na anumang oras ay darating ang Panginoon. At higit sa lahat, ang imminent coming of Christ ay nagtutulak sa mga mananampalataya upang wag ipagpaliban o tinatawag na sinasamantala ang bawat sandali na ipinangangaral ang Ebanghelyo. Ayon ang ibig sabihin ni Jude sa chapter 1 verse 22 and 23. Ang sabi ni Jude sa chapter, bagay isang chapter lang to, dito sa verse 22 and verse 23. At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan, at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kapuotan pati ng damit na nadungisan ng laman. Yung urgency in evangelism. Pagkat alam natin, baka mahuli tayo.
Baka maabutan sila. Kaya kung iniisip natin na anumang oras ay darating ang Panginoon, dapat samantalayin natin yung bawat sandali na ang mga mahal natin sa buhay ay agawin natin sa apoy. Sapagkat sa panahon ng kabagabagan, sa panahon ng kapigatian, tila napakahirap at napakabigat na magdesisyon ng isang tao para siya'y sumampalataya sa Ebanghelyo. Ngayon, sa panahon ng biyaya, samantalayin natin. Sapagkat sa panahon na yon, bagamat may mga ngaral pa, subalit dahil sa pressure, sapagkat maghahari ang Antichrist, kung minsan ito ay magdudulot para mahirapan pumili, magdesisyon ang isang tao sa panahon ng kapigatian. Ngayon ay samantalayin natin. Kaya sabi niya, snatching others from fire. Yung agawin. At kinakailangan nyo ng urgency, ng mabilisan na pagkilos, pagpapasya. Sapagkat kung hindi, tayo ay mauhuli. Kaya napakahalaga nitong ating pinag-aaralan. Kaya sa ating pagwawakas, sabi nga ng nabasa ko, live in expectation. Mamuhay tayo bilang mga Kristiyano na umaasa na anumang oras ay darating ang Panginoon. Sapagkat bilang pagwawakas dito sa Romans chapter 13, isang talata na nagpapahayag ng Romans 13 verse 11 to 12. Ganito ang ating mababasa. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Habang ang panahon ay gumugulong, lumalapit ang panahon, ang mga sandali, sapagkat anumang oras ay maaari nating maranasan ang tinatawag na rapture. Kaya bilang pagwawakas, kailangan natin magsipaghanda, magpuyat. No? Hindi yung, although physically tayo ay nagpupuyat kung minsan dahil may mga pinaghahandaan tayo, like yung mga nag-aaral, nagre-review sila, nagpupuyat sila dahil pinaghahandaan nila yung kanilang pagsusulit. Yung mga nagtatrabaho, ganun din, no? Minsan mayroong mga trabaho na kailangan i-report o magawa, ma-accomplish. Minsan nagpupuyat sila to accomplish something. But ang tinutukoy dito na magpuyat, maging handa, yung Christian life natin ay nang sa ganon ay maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon. At ito ang ating mapalad na pag-asa, sapagkat sa panahon na mangyari na, maganap na yan, naniniwala tayo na ang rapture, ang lahat ng ating pain, struggle, worry, difficulties, problem, all of them
are banished. Bigla na lang mawawala at mapapalitan ng kagalakan, walang hanggang kapayapaan, kalwalatian, kapiling ang Panginoon magpakailanman. Kaya nawa ay magdala sa atin ito ng tunay na conviction as a Christian. Any moment, darating ang Panginoon. Bilang isang Kristiyano, dapat araw-araw iniisip natin darating ang Panginoon. Maya't maya iniisip natin darating ang Panginoon. Sapagkat ito ang isang mapalad na pag-asa ng bawat tunay na sumampalataya. Let us pray. Ama, salamat po sa oras na nailaan mo po para sa aming online Bible study. Salamat o Diyos sa iyong mga salita. Salamat sa katotohanan na ang aming Panginoong Jesucristo ay babalik muli doon sa alapaap upang kami kanyang kunin at ipagsama sa iyong kaharian. At salamat po sapagkat nakita namin na ang bagay na ito ay maaring mangyari na ngayon, mamaya, bukas, sa isang araw, sa isang linggo. Sapagkat walang nakakaalam, subalit kami nakatitiyak sa katotohanan ito. At naway tulungan mo po ang bawat isa sa amin na kami ay maging handa sa pagdating ng rapture. Pagpalain mo, O Diyos, ang katotohanan na amin pong natalakay, nawa ito'y magsilbing hamon upang kami mamuhay sa kabanalan, mamuhay sa paglilingkod, at mamuhay na ipinangangaral ang Ebanghelyo. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo ang bawat isa po sa amin. At ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless sa bawat isa. At kung meron tayong mga katanungan, welcome ang bawat katanungan at makakatulong yan sa ating lahat. Balik ko muna sa ating MC. Salamat sa Panginoon sa ating mga napag-aralan. Katulad ng sinabi po ni Brother Wilson, kung mayroon tayong mga katanungan ay open na tayo sa ating question and answer. Maaari lang na makapag-open ng mic o kaya naman ay i-chat dito sa ating chat box. Sige po, may question po ba? Last call po siguro kung meron po tayong question. Sige po, kung wala po tayong mga katanungan ay ating pong pasalamatan po ang Panginoon sa ating naging pag-aaral. At bilang reminder lang din, bukas ay mayroon po tayong groupings at magkakaroon po tayo ng mga discussion po. Doon pa rin po tayo sa bahay po nila Brother Jan sa ating pong groupings. At bilang ating pagwawakas, hilingin natin naman kay Brother Jan ang ating closing prayer.
Sige po, tayo po ay manalangin. Let us pray po. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, muli po Ama, nagpapasalamat po kami sa mabiyayang gabi na pinagkaloob po ninyo sa amin pong online Bible study. Salamat po sa inyo pong mga salita na patuloy po na amin pong napag-aralan at patuloy po sa amin pong mga mananampalataya ang hamon po ng amin pong napag-aralan na kami po yung maging handa sa muling pagbabalik ng aming pong Panginoong Hesus sa event po ng rapture. At nawa ang bawat isa po sa amin ay tunay po na makasama po sa araw po na iyon, na ang dalangin po namin ay handa po kami na makasama po sa araw po na iyon sa pamamagitan po ng aming pong pananampalataya sa ginawa ng aming pong Panginoong Hesus. At habang po hinihintay din po namin ang aming Panginoon, ay maghanda po kami sa pamamagitan ng aming pong paglilingkod, pagpapagamit po, pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. At tunay po na masentro po ang aming pong mga puso't isipan, ang aming pong mga lakas, hindi po sa sanlibutan po na ito, kundi po sa muling pagbabalik ng aming Panginoon, ay makabahagi po kami, lalo na po sa pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Salamat po sa lahat po ng dumalo. Kayo po ang magpala po sa bawat isa at patuloy na mag-ingat po sa aming pong mga tahanan ng lahat po ng mga youth, ang mga young adult, ang bawat isa po sa lahat po ng kapatiran. Sa inyo pong anak na ginamit po na naghayag po ng iyong pong mga salita, salamat po. Patuloy na panalangin po namin ang kayo pong magkaloob, kalakasan po pisikal, patuloy spiritual sa pagpapagamit din po ng aming kapatid sa kanya pong paglilingkod. At sa lahat din po ng makakapanood, kayo rin po ang manguna, ang banal na espiritu, ang patuloy po na gumabay sa aming pakikinig sa mga lahat pa po ng maabutan ng inyong pong mga salita. Ingatan niyo po kami sa gabi po na ito at bukas po ay maging handa. Ihanda po kami sa araw po ng pagsamba. Kayo pong mag-ingat po sa lahat po ng mga kapatiran. At muli po Ama, ang lahat po ng ito ay amin pong ininadalangin lamang po sa matamis na pangalan lamang po na yung pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Good evening po. Thank you po and Thank God you bless po. and God bless sa lahat.